First Kings 18, let's just read the verse 21. The Bible says, "And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word." Halting between two opinions. So mga kapatid, si Elijah ay nakita niya ang mga tao na confused. Nakita niya ang mga tao na nalilito. May dalawang opinion. Napakalungkot. Pagkatapos na gawaan sila ng napakadaming miracles na paulit-ulit kasama ng mga awit nila na sila ay slave for 400 years sa panahon ng Egyptians, mga Egyptian sila, ay iniligtas sila ng Panginoon from being in bondage with a mighty hand. Pagkatapos ay binigyan sila ng mga lupa na hindi nila sinaka, mga bahay na hindi nila itinayo. Lahat ay ready-made na. Mga city, mga with walls, at mga taniman, a land flowing with milk and honey. Isipin mo yon, na mag-occupy ka na lang. Binigay na sa iyo ng Panginoon. So, after all of these free things, of course, they put themselves in danger by war. But God is the one who is the God of the war. He is the one who really won the war. Hindi naman sila. Kaya, pagkatapos ng lahat ng mga impossible things, andyan na ngayon sila, tapos na, meron na silang hari na David, meron na silang hari na Solomon, tapos nagpalit na ng iba't ibang mga hari hanggang dumating dito kay Ahab, at mayroon siyang reyna na ang tawag ay Jezebel. Nung dumating sa panahon na yan, nagkaroon na naman sila ng doubt. Sino ba talaga ang Diyos? Sipin mo yun. Nagkaroon ka na ng David, a mighty king. Nasa history books mo yan. Nagkaroon ka ng Solomon. Andyan pa yung Temple of Solomon. Pagkatapos dumating ang panahon na sino ba talaga ang Diyos? Sino ba talaga ang totoong Diyos? Bakit maraming kababayan tayo na si Baal ang Diyos? At parang mas settled sila, mas marami silang swerte, mas marami silang magandang nangyayari, marami silang good luck. Yan lagi ang ng tao yung prosperity. Yan lagi ang tumatalo sa atin. No? Bad luck and good luck. Kaya merong mga naaakit sa punsoy. Ay, ewan ko lang kung may mga Baptist na pagka nagtapatayo ng bahay, pinupunsoy. Para good luck. No? Ewan ko lang kung merong mga Baptist na may mga nag-iingat ng piggy bank na Buddha. Meron ba kayo niyan sa bahay? Ha? Shame on you. Pagka meron kayong ganyan, pampagood luck, pampagood vibes. No? Hindi dapat yan. We ought to only trust in the Lord. Wala nang iba tayong iniisip, kundi sino ba ang dapat nating pagkatiwalaan. So, dumating ang panahon na ito nga. Kaya si Elijah, sabi niya, nag-iisa na lang ako
Tingnan niyo sa verse 22. Sabi niya, Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the Lord. But Baal's prophets are 450 men. Sipin mo yun? Nag-iisa siyang propeta as against 450 na propeta. Na nagkaroon na ng majority ng nation of Israel. Sino ba yung mga propeta ni Baal? Mga Israelite din yun. Hindi naman yan mga Philistines. Dahil ang nagse-serve, ang sinaserve or ang servant ni Baal, mga propeta ni Baal ay swelduhan ni Ahab, king of Israel. Mga binibigyan ng pabor kasama doon sa palasyo ni Jezebel. Pag kumakain si Jezebel, sino tinatawag niya na mga ministro? Hindi si Elijah. Galit siya kay Elijah. Ang tinatawag niya, yung mga ministro ni Baal. Yun ang may pabor. So, saan ka pa? Saan ka pa magtitiwala? Yung pinagtitiwalaan ng hari at reyna, famous? Or yung nag-iisang propeta na nasa sulok na walang naniniwala? I, even I, only remain a prophet of the Lord. But Baal's prophets are 450 men. Kaya yan, challenge niya yung mga tao. Sabi niya, how long halt ye between two opinions? Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Kung ang Diyos ay ang Panginoon, Lord, Jehovah, L-O-R-D, capital, follow Him. Huwag kayong ganyan. Pinaglilingkuran niyo ang Panginoon, pero pinaglilingkuran niyo rin si Baal. Minsan, this is the time na dalawa ang relihiyon nila. O sige, meron tayong temple of the Lord, pero meron din templo si Baal. Yung temple of the Lord, walang Diyos na nandyan, walang imahin yan. Si Baal meron. Okay? So, para safe tayo, maglingkod tayo sa Panginoon, maglingkod din tayo kay Baal. Para walang miss. No? Para kung sino ang kung saan tayo makakakuha ng benefit ng pagpapala, meron lagi tayo. Yan. Sigurista ang mga tao at kahit na minsan hanggang sa panahon natin ngayon ay sigurista tayo. Pero dumarating ang panahon na kailangan natin magdesisyon. Kung ang Panginoon ang iyong Diyos, doon ka. Tapon mo si Baal. Minsan mamimili ka, ibig sabihin yung isa tatapon mo, yung isa, yun na lang ang yayakapin mo. If Baal, then follow him. Ito yung nangyari. Ano nangyari? Anong sagot ng mga tao? Wala. Silent. Tahimik lang sila. Nag-iisip. Nagmumuni-muni. The people answered him not a word. Ang in-expect ng preacher, ano ba? Panginoon ba Diyos natin o si Baal? Ano ang in-expect ng preacher? Panginoon! Siya ang aming Diyos! Kagaya nung tanong ni Joshua last Sunday, di ba? Last Sunday, will you serve God? Yes, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. You cannot serve the Lord. So, yun naman ang panahon ni Joshua, ganun naman ang reply niya.
Pero at least yung mga tao ay nag-reply ng positive. We will serve the Lord. Nawa ay, God forbid that we will forsake from serving the Lord. May determination yung mga tao. Kahit sinabi ni Joshua, you cannot serve the Lord. Hindi nyo alam yung sinasabi ninyo. Pero itong challenge ni Elijah, the people answered him not a word. Mas lalong masaklap yun. No? Ano ba? Maglilingkod ba kayo sa Panginoon o kay Baal? Silensyo. Mas nakakaano yun. No? Kaya sabi ni Elijah, ako na lang yata natitira. Hindi, ako na lang. Hindi niya yata. Ako na lang natitira propeta ng Panginoon. Yung mga tao, silensyo. Walang sumasagot. Walang nag-amen. Walang nagsasabi ng, we will serve the Lord. Yun ang mahirap, no? Pag ang isang church ay wala nang nag-amen. Pag ang isang church ay silent, parang pinapabayaan ka na lang mag-routine. Pinapabayaan ka na lang mag-preach. Sige, mag-preach ka dyan. Meron din kaming preaching dito sa mga katabi-katabi namin. Meron din kaming sarili naming agenda, kaya pumupunta kami dito. Pero ikaw, pastor, yan ang ano mo, trabaho mo, mag-preach ka lang. No? May mga dumarating sa buhay ng church na ganyan. Hindi mo alam kung yun na yung huling Sunday mo ng pagpipreach. Dahil parang nararamdaman mo, naapektuhan ka. Parang hindi na sila naniniwala sa preaching. Parang wala nang epekto sa kanila yung salita ng Diyos. Parang alam na nila lahat yung mga ipipreach ko, yung mga theology, alam na nila. Kaya sawang-sawa na sila. Minsan may ganong pakiramdam ang isang pastor. Praise God, dito sa atin, I can hear amens and I can hear people learning. And I can hear people asking questions and they say, amen, I'm satisfied. So, that is a growing church. That is a learning church. That is a good church. Pero, nakakalungkot dito kay Elijah, the people answered him not a word. Alam nyo, merong warning sa akin yung aking dating pastor, Pastor Abante Sr., that the pastor is the loneliest man in the church. Well, siguro, naramdaman niya yon na pag prayer meeting, walang nakapartner sa kanya, doon lang siya mag-isa sa stage. Kasi natatakot sa kanya. No? At walang kumakausap, uwian na. Minsan nga, nagpe-pray daw siyang ganyan sa closing, Lord, pagpalain mo pa mga tao, pagmulat niya ganyan, nandun na yung iba sa kalsada, pauwi. hindi niya maabot kami. Gusto niya kamay sana eh. Kaya ginagawa niya, Brad, ikaw mag-pray dito. Pupunta na siya ron. Para harang. Pag uwi ng tao, thank you for coming, thank you. Kasi pag siya nag-pray, yung amin ito yung pulpit na ganyan, tapos kalsada hanggang dun. Bukas yung pinto, wala kami aircon. Pag mulat niya ganyan, nandun na yung mga tao. Masakay sa kotse, iba naglalakad na, papunta sa jeep. Yun ang mahirap sa no? Pagka umabot ka na ng 1,000, unahan sa pag-alis. Kasi matraffic pag-alis. Mahirap Dati, dito naman, nag-iintayan tayo, parang ayaw pa nating umuwi. Praise God. Diba? Sana ganun. No? Hindi ka you will not feel alone. And last Sunday, no? Ando na ako sa Gusto ko na sana magpahinga after preaching. No? Sabi ni Brother Louis, Pastor, sama ka sa amin, kakapi kami. Oh, I don't feel alone. Diba? Sinasama nila ako. Oh, kaya lang, hindi na ako nagpahinga. Okay lang yun. Diba?
Hindi yung hayaan mo na yan si pastor. Tayo-tayo na lang. Hindi yun masama, di ba? Hindi maganda yun. Wala ka ng ibig sabihin alone ka. So sometimes, there are, kagaya ngayon, let me share to you the burden. The burden of Brother Arnold. Ang dami magbabakasyon. Brother Lawrence. Siya matitira. Si Arnold uuwi. Punta siya rito. Si Bernie. Si Bernadette. Si Trident, nandito pa sa Davao. So, kukonti. Halos walang matitira. No? Yun ang sakit sa isip na sino a-attend? Gusto mag-worship service, walang a-attend. No? So, tinatodo mo naman yung gusto mo na mag-invite. Kagaya nung panahon sa Kubar, sila Brother Nick, na halos pamilya na lang niya natira. Lahat ng mga dati, maabot na kami ng 20 to 25. Biglang pamilya na lang niya. Sabi niya, Pastor, inaano naman namin todo naman namin na mag-invite kaso wala. So dumarating yan. And dito, we can see the same families, Saway family, De La Cruz, De Leon, and Gabriel, Del Mundo, no? Wala pang family yung iba. Sana maging family na, no? Later on. At sana madagdagan tayo ng family. Yung Balagtas family naging regular. Praise God. No? Sila Fernandez na andito lagi, sumusuporta, may dala pang bisita, yung Sarabia. Nasa lang ngayon, sa ibang probinsya. So, let's have more families. And as we grow as a church, we can also grow as individuals and we will not feel alone. Sabi ko, ang solusyon ko dyan siguro, na nagde-deteriorate lalo ang Riyadh. Siguro, baka 9 months. 9 months ang susunod kong punta doon. I will stay for 9 months. Sabi ni Louie, wag naman. Tapos, sana 2 years. Yung pala, nadula siya. Sabi niya 2 months. Ibig niya sabihin 2 months. Sana 2 months lang, Pastor. Pero nilagay niya 2 years. Sana 2 years ka doon. Sabi ko, 2 years. Sabi ko, 9 months lang. Gusto mo 2 years. Okay. Pero 2 months ibig niya sabihin. Okay. So, purihin ang Panginoon Diyos because we know whom we serve. Kilala natin at gusto natin paglingkuran and iisa lang ang gusto natin paglingkuran. He is the Lord. And we keep coming back and I ask the people, kamusta po? Yung bisita dito, yung bisita na mga estudyante at saka bisita. Kamusta po? Naintindihan mo natin na maganda naman po ba ang pagkakadating sa inyo nung preaching? Appreciate naman daw nila. So, we are happy that people are coming back and sana ay ganun, no? Na magpagamit tayo sa Panginoon. And let us not be discouraged if the enemy or other churches, even though they're not enemies, have more. Si Elijah ay na-discourage. Sabi niya, ako na lang natitira. Pag kinumpare natin, yung kaibigan ko, si Brother Ramon, sabi niya, Kuya Nilo, I will invite you to preach. So, dinala niya ako. Sabi ko, sige. Ba, ano sila? 120?
sa basement. No? Ang daming tao. Meron pa mga British, Canadian, at saka British, Canadian, Indian. No? Ibang lahi. Tapos puro Pilipino. So, of course, we know why, we have some idea bakit mas marami sila. No? Pero, ganun pa man, may mga Baptist dun eh. Nagpakilala sa akin eh. Baptist po kami. Of course, di ko pwedeng sabihin, doon kayo sa amin. Doon nga, ma-attend eh. So, meron ding para sa atin. We just have to be zealous and we just have to go out and talk to people. And let us not be discouraged if we are few. We will know. We know that the Lord has something for us. Ngayon, ito nangyari. Nung tinipon na niya yung mga tao, at sinabi niya, magdala kayo ng 2 malaking hayop, tawag na bulok. No? And hahati-hatiin niya yan, lalagyan niyo yan ng kahoy, walang lalagay na apoy, at walang ilalagay niyo yan dyan. Tapos tatawag kayo sa Diyos nyo, tatawag ako sa Diyos ko. And sino man ang Diyos na sumagot by fire, siya ang tunay na Diyos. Yun ang kanya. Ngayon, mag-iisip tayo, no? Bakit pumayag yung mga priest of Baal sa ganon? Meron na ba silang experience ng nag-pray sila tapos bumagsak yung apoy? Madaling pabagsakin yung ulan eh. No? Meron kahit sa Saudi nagpapabagsak sila ng ulan, meron silang prayer for the rain. Tapos of course, meron silang eroplano na nagsisid para umulan, no? Eh yung mga Indian dati, yung mga Indian dance para umulan. So common na 'yon. Pero yung uulan ng apoy, wala silang experience noon. Kaya lang, bakit sila pumayag? Una, 450 sila. Pangalawa, si Baal ay the God of fire. Pagkatapos, yung Mount Carmel, kung saan doon sila magpapaapoy, ay yun yung mountain ni Baal, doon talaga nagwo-worship. Yun talaga lugar. So, merong, ang tawag doon, home base advantage. No? Lugar nyo to eh. No? So, mag-pray kayo, sabihin nyo, so, isipin mo, no? God of fire, andun yung templo ni Baal, 450 magpe-pray, may pabor pa sila ng reyna, so, ang laki ng home advantage. Isa lang siya, tapos, ang templo niya malayo, hindi yun ang templo niya, invisible yung Diyos niya, walang imahen, wala pa siyang pabor ng reyna or ng gobyerno. Kaya, dehado ika nga. Siguro, kaya pumayag. Sige. Nasa kanila pa yung devil, siyempre. No? Yung devil, minsan, pagka devil worship ka, may kapangyarihan talaga ang devil. Okay? So, pumayag sila. Kaya, ito na yung contest. Nag-umpisa na ang prayer meeting. Nag-prayer meeting na sila. At pagkatapos ng isang buong araw mula umaga hanggang hapon, walang nangyayaring apoy. Kaya tinuya sila ni Baal. Sabi ni Elijah, ay lakasan nyo. Dahil siya ay Diyos, baka na may kausap. Sipin mo, no? Lakas mang Alaska, no? Lakasan nyo pa. At baka may kausap, di niya narinig, di kayo napapansin. No? O baka may hinahunting. Merong, may hinahabol. Di kayo naririnig.
Merong nasa biyahe siguro, o baka tulog. Gisingin nyo, baka tulog si Baal. Ayun. So, lalo silang nagsisisigaw. And this time, yung sigaw nila ay dinagdagan pa nila ng cutting. Nagkakat sila. No? Nagpapadugo sila. Alam, may nakita ba kayong nag-worship ng ganon, sumisigaw tsaka nagkakat? Doon sa Iran, ginagawa yan. No? Merong silang knife, pinapalo nila yung ulo nilang ganon hanggang dumugo. Hanggang ngayon yun. No? Natawag sila ron eh. May ritual na ganon. Talagang kailangan may dugo. O, tapos, of course, sa Pilipinas, sa Pampanga, penitensya. Diba? Habang ikaw ay nagpapadugo ka. So, panahon pa pala ni Baal, gano'n na. This is a pagan practice to awaken the gods. And it came to pass when midday was past, gagabi na, they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, there was neither voice, nor any answer, nor any that regarded. Walang pumansin sa kanila. Kaya, alam nyo, I believe, wala to sa Bible, I believe God, even God, prevented the devil from giving fire. Kaya ng demonyo maglagay ng fire doon eh. To answer the prayer. The devil answers prayer eh. No? Para lokohin ng mga tao. Kaya, pagka hindi ahadlangan ng Diyos yung kilos ng dyablo, papayagan niya, magkakaroon ng apoy yun. Kaso, even the Lord, of course, because it is a challenge between God, the Lord God, and Baal, hindi niya pinayagan si Satan. Okay? So, I think it's reasonable to introduce that into this narrative. No? O ngayon, si Elijah naman. O, wala kayo apoy. O, sige, ako naman. O, ito yung bullock. Ito yung wood. Ito yung stone. Okay, dagdagan yung tubig. 3 times. Dinagdagan ng tubig. So, hindi pwedeng magkaroon ng introduction of fire by trickery. And ito na yung prayer ni Elijah. At sabi ni Elijah, the Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God on Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then, yun lang ang prayer niya. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. Sobrang fire. No? Hindi lamang yung offering, kundi pati kahoy, pati bato, pati yung tubig, pati yung dust na kinakapatungan ng tubig, inubos ng apoy. Talagang tuyo. Kaya, with that kind of display from the Lord God, when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Nakadesisyon na sila ngayon. Wala nang ibang opinion. Jehovah is God. Hindi na kami tatawag kay Baal. Jehovah is God. Sure na kami. So that is the decision of the people who saw the fire. The fire is the proof that the Lord, He is God. Now, equivalent natin dito
sa ating church. Minsan, kailangan natin ng fire. No? Hindi tayo pwedeng lalamya-lamya. Kailangan natin ng init at kailangan natin ng apoy. Yan. Kung sanay tayo nandito lang, nakikinig, tas uwi. Tas babalik, dito, kakain, routine natin, di ba? Routine, kakain, kakanta, tapos magingitian, ligaya ng buhay. Pagkatapos, special numbers. We need more. We need fire. And it is up to you to understand what kind of on fire you will be, to what extent, and what kind of activity will be that fire in you. Pero, definitely, we need more. Maganda yung ginagawa natin. Hindi ko sinasabing nakukulangan ako. No? Maganda ang ginagawa natin. We are in a good tradition, in a good way. We're doing the worship of God in a good way. It is very encouraging. Kaya lang, ikaw na ang bahala sa sarili mong pag-iisip, sa sarili mong puso. Am I on fire? Hindi ko pwedeng husgahan ang bawat isa. Hindi ko alam ang puso ng bawat isa. But it is between you and God. Us and God. Yung iba, ano ba yung fire mo? Uling na lang, nakokonti na lang yung umuusok na lang? Aandap-andap na kandila? O umaalab na sulo? Anong klaseng fire meron ka? Nagaling sa Panginoon. Sabi rito, no? Tingnan natin. Anong prayer ni Elijah sa verse 37? Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that Thou art the Lord God, and that Thou hast turned their heart back again. Sino ang nagtaturn ng puso natin to be on fire? God. So I cannot turn your hearts. Kahit anong klaseng preaching, magtatatalon ako dito, mag-iikot ako dito, o kung ano mang gawain ko sigaw dito. No? Gagawin natin yun. But only the Lord can turn our heart back to Him. So, tayo po ay magkaroon ng self-examination and examine ourselves if we are on fire. And if not, then let us ask the Lord to turn our hearts back to Him. We need people on fire. We need addicts. Ano sabi ng Bible sa 1 Corinthians 16:15, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Yun yung on fire eh. No? Addicted. Cannot stop talking about it, about Him. You cannot stop thinking about Him. Think of an addict. Ano ba ang addict? Buti, wala tayong addict dito, no? Kahit ex-addict yata, wala dito, no? So, hindi rin naman ako na-addict. Nag-addict lang ako, pero hindi ako na-addict. Yung totoong addict, minsan sa pag-ibig, addict ka dun sa nililigawan mo, no? Wala, di na makatulog, di na makakain. Sa ilong. Okay? So, minsan, madating sa panahon na gano'n. Pero, yung addict ka talaga, no, parang nanginginig ka pagka wala yung next fix mo. So,
Yun, merong mga tao pala na addicted sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi lang sila addicted, sila ay handang maging yung leeg nila, no? Kagaya sa Saudi tayo dati, no? Mga galing Saudi, mga ex-Saudi. Applicable sa atin ito, sa inyo. Na anong sabi? Sa Romans 16, 3-4. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have, for my life, laid down their own necks. Sipin mo yun? No? Para sa aking buhay, itinaya nila yung leeg nila. Acts 15:26. Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Hindi mo mapipigil kaya matanggal ka sa trabaho to take the risk. No? Andito ang ating mga kapatid who took the risk para lang matuloy ang gawain. Tutuloy natin yan. At hanggang dito sa Pilipinas, ganyan pa rin tayo. We are ready to be hazarded for the sake of our Lord Jesus Christ. Lastly, sabi po ng 2 Corinthians 3:2-3, ye are our epistle. Pag ikaw ay on fire para sa Panginoon, pwede kang sabihin ng sino man, lalo na yung namumuno, na you are the evidence of the ministry, ng success ng ministry. Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Kayo ang evidence na ang ministry na ito ay sa Panginoon. And people who are on fire is an evidence that God is still at work in our midst. Kung wala, pag tumabang tayong lahat, pag tayo ay wala ng apoy, that means tapos na ang SGBCI. Pag di na tayo nadadagdagan, pakonti tayo ng pakonti, yung mga tao na umalis, nakalimutan na tayo at hindi na nagsasabi ng amen at hindi na nag-i-invite. Tapos yung mga anak natin ay lumipat na sa Victory Christian, sa CCF. Tapos kukunti na lang ang andito. That is the time na masasabi natin, tapos na. Wala nang apoy. Pero purihin ng Panginoong Diyos, nandito pa ang apoy. And tayo ay mag-aapoy and we will keep on burning for the Lord. Tayo po ay tumayo at manalangin.